Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. May we know po kung along mga barangay, kahit ilan lang po, no, yung 427,000 na binabanggit ninyo na na-cleared na sa illegal drugs? Okay, sa ngayon, yan pa lang po ang ating natanggap at wala po tayong detalye patungkol sa barangay. Hingin po natin mula sa PIDEA at ibang law enforcement agencies yung sinasabi po nating barangay. Ito ang Wow Trending. Kontrobersyal na reporter ng Net25 na si Eden Santos pinatatanggal ng PCO sa Malacanang Beat. Sa isang liham na ipinadala ng Presidential Communications Office sa pamunuan ng Net25, hiniling ng PCO na palitan si Eden Santos. Kung hindi pa ninyo kilala ang reporter na si Eden Santos, siya ang palaging sumusuplak sa spokesperson ng palasyo na si Attorney Claire Castro. Dahil sa mga tanong nito na diretsahan at sapul sa bumbunan, palagi si Attorney Claire, Malacanang, kung ang spokesperson ninyo ay hindi kayang i-handle ang tanong ng isang reporter, hindi na kailangan na tanggalin ang reporter, kundi ang mas maganda siguro ay mag-hire kayo ng tao na merong kakayahan na sumagot sa kahit na anumang tanong. Kung maalala ninyo, sa panahon ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Tatay Digong pa ang haharap sa mga reporter. Siya pa ang magcha-challenge ng mga tanong sa mga reporter, at ang mga paborito ni former President Rodrigo Roa Duterte na mga reporter noon ay sila si Doris Bigornia at mga reporter ng Rappler. Dito nga ay napahanga ang mga netizens kay Miss Eden Santos dahil sa mga straight to the point nito na mga tanong kay Attorney Claire Castro, na tila ba kapag siya na ang nagtatanong ay parang kuhang-kuha ni Eden ang inis ni Attorney Claire Castro. Thank you, Eden Santos, for fact-checking the government na wala talaga silang ganong kalaking achievements. Yung friend mong pa-smile-smile pa sa photo nyo pero pinaplanuhan ka na pala. Komento pa nga ng mga netizen na sumemplang kasi sila lagi si Auntie Claire kung andyan si Eden eh. Si Eden pa naman ang paborito ko, walang keme-keme magtanong, di tulad ng iba na parang takot. Hindi kayang sagutin ni Auntie Claire ang mga tanong ni Miss Eden. Si Miss Eden lang kasi ang may sense magtanong, hindi siya bayaran. If you can stand the heat, stay out of the kitchen. Net25 is INC-owned, INC Rander Church with honest and full documentations. Ito talaga, si Miss Eden yung 4,600 plus na barangays na sinasabi ni Auntie Claire na drug-free is Barangay Encantadia. Mahirap i-fact check yon. Ayan, tanggal, katuloy. Same lang yan sa mga nahuling shop-shop na walang tao. May chance ka na, Miss Eden, na bumanat ng bumanat sa segment mo. It's a win for you. Basta wala kang tinatanggap na pabor kahit kanino, wala ka talagang dapat katakutan. Nagtatanong lang naman eh. Gusto kasi nila puro scripted kasi ang bayad. Kahit naman mawala sila dyan sa Malacanang, Net25 ay hindi kagaya ng ibang network na pinapatakbo ng mga negosyante. Mula 1968, nag-ooperate na sila under Eagle Broadcasting Corporation. Lagi kasi silang mabubuking sa mga achievement kuno na hindi makita. Nagtatanong lang naman si Ma'am Eden kung saang lugar yung mga pabahay at kung saan ang mga barangay na drug-free. Tapos walang maisagot, laging butata. Kapag bago ibuka ni Auntie Claire yung bunganga niya, nakahanda na ang detalye kung anong lugar at kung ano-ano pa. Siyempre, interesado ang mga taong malaman kung saan-saang lugar kasi wala namang nakikitang pruweba ang sambayanan. Magaling kasi magtanong si Miss Eden Santos kaya insecure si Auntie Claire. Walang maisagot sa sarili niyang statement. Ibig sabihin yung statement niya ay di rin niya alam, mema lang. Ito pong si Eden Santos, siguro naman by this time, kilala na nating lahat si Eden Santos. Siya po yung reporter ng Net25, no? Siya po yung Net25 na laging nagtatanong ng kakaiba. At wala po sa script ni Auntie Claire. Nagpapahalata ka naman kasi, Auntie Claire, no? Porket wala sa script yung mga tanong ni Eden, kasi talagang yung itsura ni, tsaka yung mga sagot ni Auntie Claire, talagang yung kumbaga pambabara, may kasamang pambabara.
Ang gusto yata ni Auntie Claire, lahat ng katanungan ay nakaayon sa script. Kaso nga, hindi po sumasama. Hindi po kasama si Eden dyan. Kung mayroon mang pong script o mayroon mang gustong mga katanungan na itanong lamang si Auntie Claire, di ko naman sinasabing naka-script, no? More or less, di ba? Ine-expect niya na ibang tanong. Tanging si Eden lang po yung nagtatanong ng kakaiba na wala doon sa, kumbaga, ine-expect niyang dapat itanong. Anyways, formal na pong naghain ng request, no? Yung pong PCO dito po sa Net25 na baka po pwedeng palitan itong si Claire, si Claire, hindi ba si Claire? Si Eden Santos, no, bilang reporter. Ang palusot po nila diyan hindi naman po ito ay hindi naman po usapin to ng pagpipigil sa press freedom. Kung hindi usapin, kasi gusto lang naman palitan Yun na nga po yun implied na nga po yun, di ba? Okay, pero may iba po silang sinasabi, no? Lumabag daw po sa protocol dahil dumikit di umano itong si Eden Santos dito po kay Pangulong Marcos nung sunugan ng yung naalala nyo yun yung kasi security ng Pangulo. Alam nyo naman po, yung mga reporter naman po, yung mga reporter noong araw, yung ang reporter po ay totoong reporter pa. Ngayon kasi parang yung mga reporter, parang feeling nila, yung mga reporter ng mainstream media, pwere SMNI. Feeling nila, privilege sila, meron na silang mga naka-assign. Dati naman yung mga reporter kung saan-saan lang po lumulusot para makakuha ng balita Naalala ko yung DCRH reporters nung panahon ng kudita, no? Natatandaan nyo pa po ba yan? Nakikinig tayo na radyo. Ikaliwa mo dyan! Bilis, nakakaputo ka na dito, ikaliwa mo dyan, makita na. Yung mga ganun po, na usually po yung mga reporter, talagang lulusot yan para makakuha po ng magandang anggulo, magandang balita, no? Hindi na po usapin yan na yung mga reporter ay bakit lumapit. Ganun po talaga yung ugali ng mga reporter. Ewan ko ba ngayon bakit feeling na ng mga reporter masyado ng matataas sila kaysa pangkaraniwan. Hindi po ganyan yung mga reporter noon. Kung saan-saan nagsususuot para makakuha ng maka-scoop at makakuha ng mga balita. Kinukwento nga nila, sino ba yun sa GMA na hindi kagandahan? Anong pangalan nun? Susan Enriquez. Kinukwento niya nga dati, para lang makapag-interview siya inunahan niya pa sa sakyan. Nakalimutan ko na kung sino yung gusto niyang interviewin na politiko. Controversial noon. Nagulat daw yung politiko, naroon na siya sa sasakyan, nakaupo na siya Ganun po talaga, hindi niyo po sasabihin na bakit dumidikit ka, hanggang dito lang kayo. Hindi po totoo sa mga reporter yan. Kahit po pinagbabawalan niya, meron po bang reporter na pwede sa gera? Siyempre, lahat po ng reporter, kung ang matutupad po, may counterpart sa ABS. Mas maganda naman si Susan Enriquez kaysa kay sino yung sa ABS-CBN? Yung binara ni Tatay Digong. Mr. President, sino po yung susunod na matutumbang mayor? Depende sa chismis mo. Si Doris Bergonya. Yun po talaga ang papel ng reporter, magtanong ng kakaiba. Ewan ko ba rito kay Presidente nga ng Pilipinas yung tinatanong ni Doris Bergonya o sila Pia Ranada. Nagtatanong yan kay Tatay Digong, pinapiloso po lang sila.
'Di ba? Eto kasing mga to, may pagkadiktador tong mga to, bawal ko kontrahin. Matagal na po ang mga reporter, talagang nagtatanong po yan ng mga kakaiba, yung mga tunay na reporter ha. Mga reporter nyo kasi sa Malacanang ngayon, panay, kung ano gusto nyo itanong nila, yun yung tinatanong eh. Kaya na pagkakamala kayo, scripted yung mga tanong nyo. Si Eden lang po yung nagtatanong, tatanggalin nyo pa. Si Eden lang yung matapang na nagtatanong, tatanggalin nyo pa. Ang problema nitong kahit na ano pa po ang sabihin nyo sa PCO, mali pa rin yan. Hindi naman usapin to ng press freedom. Pinapapalitan naman namin. Yun na nga yun eh. Ibig sabihin, kung ayaw nyo yung mga pinagsasabi ng mga reporter, ayaw nyo yung mga tinatanong, imaginein po nyo, nagtatanong yung mga yan. Problema ba ni Eden kung hirap na sagutin ni Auntie Claire? Maglagay kayo ng spokes na magaling sumagot para hindi kayo... Nahihirapan ba kayo sagutin si Eden Santos? Kung nahihirapan kayo at ang solusyon ninyo ay palayasin si Eden, papalitan, mali po yan. At pumalag nga po yung president, anong tawag dyan? Malacanang press corps na naglabas sila ng pahayag na sinusuportahan po nila na mapanatili si Eden Santos. Talagang dapat nyo suportahan. Kasi pag hinayaan nyo yan na magdikta yung mga taga Malacanang kung sino lang ang gustong kaharap nila, kayo nakasunod niyan. Pag nagkamali kayo ng tanong, hilingin din sa inyong mga media company na palitan na kayo. Hirap na hirap kasi sumagot eh. Wala kasi sa script si Eden Santos. Magsasalita pa lang nga si Eden, yung mukha ni Auntie Claire, hindi na maipaliwanag eh. Si Eden. Kaya hirap na hirap ka kay Eden eh. Mali po yan. Kung ako sa Net25, wag po kayong bumigay. Hayaan nyo po yan. Kasi po, ang susunod nyo pong ipapadala dyan, mag-iingat na. Diba? Kahit sabihin nyo na, sige, ikaw pala pumalit kay Eden. Welcome naman kayo. Hindi po totoo yan. Siyempre, lahat na nang sasabihin niya, magugustuhan kaya to nang tatanungin ko. Baka naman isunod na ako kay Auntie Claire, kay Eden. Nakabusangot na agad. Halatang-halata nga eh. Halatang-halata eh. Okay. Kaya po mali yan. Yan po ay ginaganyan kayo eh. Kayong mga press, wala na. Alam niyo po, wala nang paggalang sa press ko kasi itong mga Malacanang na to. Alam kasi na kayong lahat ay kayang-kaya nila. Hindi lang nila kinakaya yung Net25. Kung may SMNI, kung kinikilala pa nila SMNI, may SMNI dyan. Baka SMNI lang yung ano. Okay, anyways, punta na po tayo rito sa susunod na balita. Ito po, tignan nyo itong wordings nila dito ha. Ito, napakinggan ko to kay napakinggan ko kay Auntie Claire to, no? Prime Water joint ventures increased in 2019 when LUA was attached agency of Villar-led DPWH. Yan, sabi po ng Malacanang, no? Nabatid natin, tignan nyo to nabatid, ito po sinabi ni Auntie Claire, nabatid natin na ang malawakang problema na naidulot ng kakulangan ng Prime Water. Mas dumami ang mga joint venture agreements ng Prime Water taong 2019. Panahon na nakaraang administrasyon. Tignan nyo. Sumagot na ng 25.
Maraming salamat po, Net25. Hindi sila pumapayag sa request na palitan si Eden Santos. Hayaan nyo siyang atakehin dyan. Tuwing makikita niya yung mukha ni Eden Santos, hayaan nyo pong mamblema yung mga yan. Tuloy natin to. Nabatid natin ang malawakang problema na dulot ng kakulangan ng prime water. Mas dumami ang joint venture agreements ng prime water noong 2019, panahon ng nakaraang administrasyon. Again, as usual. At noong mai-attach ito sa DPWH na noon ay pinamumunuan ni Secretary Mark Villar. Tingnan nyo Kasi po, there was a time when LUA was an attached agency of DPWH na possible conflict ng mga namumuno doon. So let's just expound on it when the time comes. Ayan. Ayan po So kung paano nakalusot yun, etc. etc. Okay, ganito po. Kasabay po niyan, nagpahayag din po yung dalawang congressman. Siyempre, as usual, yung mga as usual na congressman, si Konggun, tsaka si Ortega yata isa, hindi ko na matandaan. Nagpahayag po sila na iimbestigahan nila yung prime water. Dyan po sa Kongreso. Alam nyo, sabi nyo nga 2019 pa yan. O kung 2019 po na napunta po, siguro hindi ko alam kung may mas maaga pa sa 2019. Palagay na natin na panahon ni Duterte napunta yan. Yung prime water. May problema na sila sa prime water noon pa. 'Di ba? Yung mga tao po, kami po, kilala po na. Alam niyo po kung bakit yung mga San Jose del Monte, yung mga taga San Jose del Monte po ay nagre-react dyan. Before po mapunta ng prime water, napakalakas po ng tubig sa San Jose del Monte. Ang lapit po namin sa Angat No? Ang lapit po ng pinagkukunan ng tubig. Kaya wala pong problema yung local water district. Yung San Jose Water District pa lang po. Yan po yung istorya niyan, yung sa amin Okay, tapos nagkaroon ng prime water, doon na nagka-problema. Anyways, hindi ko alam kung ganun talaga ang kwento, pero majority alam ko ganun Ngayon, ano po ang nangyari? Ngayon, may problema tayo. Tignan nyo po kung paano nila tinutugunan yung problema natin. Problema po ng marami raw Pilipino yung prime water. Kailan nila nilabas yan na nagka-problema yung prime water? Kailan po? Okay. Noong pong panahon na si Camille Villar, eto po yung timeline niya 3 taon na po mahigit ang ating administrasyon. Ika-4th year ngayon ng BBM. Going on 4th year na siya ngayon. Wala kayong ginawa sa prime water? Ibig sabihin, 3 taon walang problema ang prime water. Kailan nila pinaroblema yung prime water? Noong pong inendorso ni Vice President Sara Duterte si Camille Villar. Natatandaan yan? Before election. Binanata na nila. Ayan, nagre-reklamo ang mga mamamayan ng mayroong prime water. Kailan po yung election? May 12? Before po yan. Kasi nung buhat nung inendorso, buhat po ng inendorso ni BP Sara, nagsimula na sila, nagkaroon na po sila ng issue sa prime water. Wala pong problema. Talagang ganun ang buhay. May problema talaga sa prime water. Maraming lugar di ba? Okay yan. Pero, before election pa po yan Tumatakbo na po tayo, mag-iisang buwan na po, mahigit na, magdadalawang buwan na po. Kasi nakaraos na yung June di ba? Nasira, nanalo pa rin si Villar. Ang objective nila doon, siguro, politically, ngayon, ang tanong namin, kung nakita nyo yan, siguro 3 taon kayong tulog. Kaya lang kayo bumanat nung napahiya kayo. Napahiya po ang alyansa dahil
malalaglag na si Villar, no? At walang tulong yung alyansa, malalaglag dahil nasa alyansa para sagipin yung kandidatura ni Villar, nagpa-endorso kay Vice President Sara Duterte. Kaya pahiyang-pahiya po yung alyansa. Yan po yan. Ngayon, doon sila bumanat nasa prime water. O, palagay na natin na wala kayong ginawa sa loob. Kasi etong gobyerno na to, ligtas ng ligtas sa sarili. Paano na nga tumutugon? Lagi natin sinasabi, ang pagtugon ng gobyerno sa lahat ng suliranin, isisi sa nagdaang administrasyon. Wala pong, may problema po sa tubig ang mga concessionaire, yung mga may problema po sa tubig yung mga may prime water. Yung mamamayan po may problema. Ano po ang tugon ninyo? Dumami ang nakisama sa prime water nung panahon ni Duterte. So, ano na po, hindi nyo na po malulusutan yan. Lahat po na nangyari, sinisi nyo na ng sinisi kay Duterte. May problema po tayo. Kayo nga nagpaputok niyang problema na yan. Gusto nyo pang imbestigahan. Ano po ang ginagawa ninyo para tugunan? Sisi lang sa Duterte ulit. Isisi lang kay Villar kasi si Villar ang DPWH ni Duterte. Tapos na po yan. Hindi nyo na po pwedeng gawin yan. Hanggang sa katapusan ng inyong termino, wala kayong gagawin kundi isisi lang. Ano po ang solusyon ninyo sa prime water? Yun ang question ng mga tao. Ano ang solusyon? Hindi po yung nung panahon ni Duterte nagsimula ang problema. Wala bang problema ngayon? Nung panahon lang ba ni Duterte? Hindi na po uubra na kada mayroong problema yung mga Pilipino. Maganda yung ginawa nyo. Inaatake nyo yung prime water. Pero, ibabalik lang namin, wala naman kaming pakailam dyan sa prime water na yan. Hindi naman ako kasosyo niyan. Ano po ang gagawin ninyo kung may problema sa prime water? Wala lang. Isisi lang sa Duterte. Ganyan po ang trabaho ng BBM. Pumunta kanina o kahapon. Pumunta sa General Santos. Wala pala kay Peaceport. Wala pa. Magtatayo tayo ng mga ika-4 na taon nyo na ngayon. 4th year na kayo in service. Ngayon lang kayo, pangako pa rin. Eto nga, wala silang pangako eh. Anong gagawin ninyo? Bukod sa investigasyon. Investigasyon na naman. Alam na namin yan eh. Papasamain nyo yung mga Villar at yung Villar ay kaibigan ng mga Duterte. Katunayan, yung Villar. Alam ko na po dialogue niyan. Kahit wag na kayo mag-imbestiga. Katunayan ng Villar, naging pinakamayaman na tao nung panahon ni Duterte. Anong gagawin nyo? Anong solusyon? Dahil si Duterte, kinalinga yung Villar, yumaman ng Villar, pinakamayaman, naging nakinabang ng gusto sa gobyerno. Ganyan po magiging resulta ng inyong investigasyon. Ang tanong ng mga tao, ano ang gagawin ninyong sa problema? Paano nyo tutugunan? Pustahan tayo. Pustahan tayo mga kapatid. Yan yung kalalabasan yan. Dahil sa pagiging malapit ng mga Villar sa mga Duterte, nagawa nila na yung mga local water districts ay pinaloob nila nakipagkuntsabahan sa prime water at ngayon may problema. Kasalanan ng mga Duterte yan. Diba? At dahil dyan, yumaman ng gusto si Villar. Naging pinakamayaman. Alam ko na yung resulta niyan eh. Dahil yumaman siya, dahil kaibigan niya si Duterte. Ang problema ngayon, may problema tayo. Anong gagawin ninyo? Wala naman kayong ginagawa talaga eh. Sisi lang ng sisi. Ano ang gagawin nyo? Investigasyon? Anong gagawin nyo? Kukunin nyo ba yung yaman ng mga Villar? Pamumudmud nyo sa amin?
Iuutos nyo ba na ibalik sa mga lokal? Dapat mayroon kayong solusyon. Kasi ganun po ang pamahalaan. Tignan nyo si Yorme. May mga solusyon. Merong mga mga kabataan. Pinapakita lagi sa GMA, sa mga ABS-CBN, nagbabatuan, nagrarayot. Tuwing madaling araw. Ano solusyon ni Yorme? Siyempre, maliit na problema, maliit lang din na solusyon. Wala na pong, bawal na pong lumabas ang mga kabataan. May curfew. Ganun ba? Eto, may problema ka ang prime water. Ayan talaga ganyan naman talaga yan Hindi po, tama po yan. Maaari po tama yung sinabi nila. Pero nakita ko na yung script nyo kagad. Hindi pa kayo nagsisimula sa anumang sasabihin nyo. Alam ko na kagad yung script nyo. Yumaman ng mga bilyar ng todo-todo, naging pinakamayaman. Siyempre, kukwentahin pa nila yan. Naging times 4, naging times 5 ang yaman ng bilyar sa panahon ng panunungkulan ni Duterte. Hindi totoo na si Duterte anti-oligarko. Mga pautot nyo, hindi na po uubra yan. No? Solusyon, hindi pangako. Solusyon, hindi pa photo ops. Solusyon, hindi utang. Utang na naman, utang. 20 pesos na bigas. Saan po kukuha ng pondo para makataparan yung 20 pesos? Ay, utang tayo. Ayuda yan. Ayuda po yung 20 pesos na bigas. Huwag po kayong papauto dyan sa mga yan. May 20 pesos na. Ayuda. Uutang na naman. Yan po yan. Napuna ko lang po kung gaano kainit, no, ilang araw. Mainit na mainit hanggang kahapon. Wala na ako nakikita ngayon nagpo-post na nangangantyaw sa mga vlogger na kinasuhan ni Risa Ontiveros. Ang galing, no? Ang galing po nila, no? Talagang todo sila, Todo muna. Kawawa kayo. Nung nakita po nila, teka muna, negative yata. Negative yata, boss, ang dating. Maraming pumapalag. Hindi tayo sumisikat sa ginawa mo na pagrereklamo,